Ang all-new Mitsubishi Xpander Cross 2025 model ay isa sa pinakamabentang sasakyan ng Mitsubishi sa buong Asya. Dala nito ang pinakamahusay na mga katangian na hindi mo makikita sa ibang mga sasakyan, gaya ng pagiging 7-seater car, fuel efficient, matibay, magagamit sa lahat ng bagay at higit sa lahat medyo affordable lang ang halaga. Ang kukumpleto sa listahan natin ngayong taon, hayaan niyong bigyan nating pansin ang lahat ng mga detalyeng meron ng modelong ito. Ano pa nga ba ang magugustuhan at aayawan mo sa Xpander Cross? Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabihin subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Hindi pa rin matatalo ng ilang mga automaker car ang Mitsubishi sa pagkakaroon nito ng 7-seater car na Xpander. Dahil kung titingnan mo, sobrang daming mamimili ng sasakyan na nagkakandara pa sa modelong ito. Year 2017 nang inilabas ang Mitsubishi MPV car sa unang bersyon na tinatawag na Xpander, ay nagkaubusan na kaagad ng stocks at pahirapan ng pagdating nito sa bansa. Nagkaroon ng premium type na klase nito na tinatawag na Xpander Cross ay medyo tumaas ang tsansa ng marami dahil nadagdagan ng brand ng panibagong pagpipilian. Yung mga wala at kulang sa Xpander ay pinunuan ng Xpander Cross, o sa madaling salita, maraming mga bagay na wala sa ordinary Xpander na meron sa Xpander Cross. Gaya ng nasa video natin, ang buong disenyo ng body nito ay napapalibutan ng makakapal na garnish at fairings. Mula sa harapan na may kasamang muscular front bumper grille design, lower bumper extension na may naka-sit-in bumper skid at dalawang chrome C accent. Makanto ang forma kaya mukhang mas mabrusko kumpara sa standard na Xpander. Ang mga ilaw nito na naka-L-shaped design na headlamp at hugis kilay na DRL ay mga naka-LED type. Meron itong additional na fog lamp sa ibaba na magbibigay ng mas compact na visibility sa kahit anong kondisyon. Ang bawat gilid nitong modelo ay nagmukhang mas rugged, dahilan para mas piliin ito ng marami kesa sa Xpander. Meron nitong wheel arch garnish sa apat na bahay ng mga gulong nito at isang hugis ispadang side skirt. Ang ilan pa na meron dito na wala sa Xpander ay ang pagkakaroon nito ng built-in roof rails na abang para makabitan ng roof rack tray sa itaas. Meron din itong built-in spoiler at dagdag design na shark fin antenna. Ang sukat ng mga gulong nito ay nasa 205 by 55 R17. Meron itong tinatawag na MacPherson strut sa harap na suspensions na may kasamang shock absorber, coil spring at stabilizer. Kaya kahit hindi ganun kaganda ang daan ay kinakaya nitong sasakyan na daanan. Sa likuran ay meron itong torsion beam suspensions na sinamahan pa rin ng rear stabilizer. Hanggang sa likod na portion, ang combination lamp system ay ginawang mas kitang-kita itong sasakyan kahit sa madidilim na kalsada. Hanggang dito rin sa taillight ang karugtong na matte black finish garnish nito na nilagyan din ng rear skid plate para sa mas compact na datingan. Ang rear compartment storage ay sapat lang din para pagkargahan ng anumang gamit. Meron pang secret tray sa ibaba para sa ilang mga importanteng gamit na tinatakpan ng manipis na gawa sa plywood na cover. Pero kahit ganito ito, ay mukhang matibay naman na klase. Meron din ito sa inner side quarter panel na kumpletong gamit para sa mga basic tools na kinakailangan, na may kasamang bottle jack at may lagayan din ito sa gilid. Ang third row seat ay naitutupi sa oras na gustong palakihin itong rear space for cargo. Ang maganda pa dito, pwede kang maglatag ng kama para mahigaan sa oras na gagamitin mo ito sa camping site. Ang kulay nitong Xpander Cross natin ay medyo malapit sa pinaghalong bronze at brown. Bahala na kayong mag-comment sa kung anong tawag nyo sa kulay na to. Yan lang kasi ang tingin ko dito. May tamang laki ang sasakyan na ito para magamit sa kahit saan man. Hindi hassle sa mata traffic at makakargahan ng marami. Dito sa interior ay purong kulay itim ang makikita mo sa bawat gilid at mga upuan nito na may halong beige.
Meron itong 7 upuan na naka-leather seat cover. Ang lahat ng Expander Cross variant mga kaibigan ay naka-leather seat na ang cover. Makinis at hindi mainit sa balat. Dito sa second row seat kung saan tayo nakaupo ay pwedeng upuan ng hanggang sa 3 tao. May kasama pa itong center armrest na mayroon na ring mga bottle cap holder. Habang nakasakay bilang isang pasahero, may enjoy mo ang maluwang na seating arrangement at ang komportableng pag-upo na may mga kasamang seat belt sa kada upuan. Meron din itong USB Type-C charging port system at accessories power outlet para sa iyong mga gadget. Ang AC blower nito ay sadyang inilagay din sa itaas nito para mas maging komportable pa ang bawat pagsakay sa malamig na singaw ng aircon na lumalabas dito. Ang front seat ay may maluwag ding cabin para sa 2 pasahero. Naka-TFT display ang instrument meter panel gauge na kung saan mas madaling mauunawaan ng magmamaneho nito ang mga sign at notifikasyon, kabilang ang odometer, speedometer at ang ilan pang mga paalala sa oras ng mga pagmamaneho. Bukod pa dyan ay napaka-accessible pa nito na tinatakpan ng multifunctional na steering wheel, at pagdating sa center console ay may freestanding 9-inch size display infotainment system na makikita na may mga kasama pang mga connectivity. Ito ay may mga Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong Bluetooth at USB and auxiliary input, kasama rin dito ang smartphone connectivity. 6 ang speaker nito na nakalagay sa 4 na pintuan. Ang Expander Cross ay may iisang variant lamang at ito ay naka-automatic transmission lang. Sinamahan ito ng keyless entry, push start button ang ignition at nilagyan pa ng cruise control system. Para saan nga ba ang cruise control nito? Ito ay pinapagana sa pamamagitan ng switch o buton na makikita sa manubela nito, na kung saan pinapahintulutang maalis ang paa sa pagtapak sa gasolina sa oras na tumatakbo ito ng 40 to 60 km per hour. Na kung saan kahit na alisin ang paa sa acceleration o hindi mo natapakan pa ang gasolina ay automatic pa ring tatakbo sa nakasaad na bilis. Kaya para sa mga driver mga kaibigan ay napakaganda ang magkaroon ng isang cruise control system ang sasakyan, dahil makakapagpahinga nga naman lalo na sa mga long ride. At pagdating naman sa engine, itong Expander Cross ay pinapagana pa rin ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder with 16-valve dual overhead cam at naka-multi-point fuel injected type na fuel supply system na may compression ratio na 10.0:1. Kaya nitong gumawa ng 103 horsepower at 141 Nm ng torque sa estimated na bilis na umaabot ng hanggang sa 175 km per hour o higit pa. Sabi ng mga nakagamit na ay magaang i-maneuver itong Cross kasi gumagamit ito ng power steering at rack and pinion. Isa pa, meron din itong turning radius na 5.2 meters. Pagdating sa dimension, ang timbang nito ay umaabot ng hanggang sa 1,275 kg at may haba na 4,595 mm. Habang ang taas nito ay nasa 1,750 mm at lapad naman na 1,790 mm. Ang ground clearance size nito ay umaabot ng 225 mm. Marami rin itong mga safety features, gaya na lamang ng downhill assist control system at hill start assist control. Nilagyan din ito ng front and side impact beams, vehicle stability control, traction control system, at ang pinakabagong safety sense nito na tinatawag na Active Yaw Control System o AYC. Ang AYC ay nagme-maintain ng lateral stability sa pamamagitan ng pagkontrol sa torque sa pagitan ng mga gulong nito sa likuran. Ito yung nagme-maintain sa takbo ng sasakyan sa mga biglaang pa-curve na kalsada o mga madudulas na klase. Ibig sabihin, hindi ka magra-rattle kahit na sobrang curve ng daan at napakadulas pa. Ay may maintain pa rin ng maayos na maneuver sa mga ganong klase ng kondisyon. Equipped din itong Expander Cross sa mga parking sensors sa front and rear at may kasama pang camera sa likod para mas madali ang pagpapark at pagpapatras nitong sasakyan. Additional pa sa safety features nitong modelo ay ang malakas na braking power na nanggagaling sa parehong mga naka-disc type na braking system sa harap
at leading drum brake naman sa likuran. Pinapanatiling maganda ang kapit ng preno sa pamamagitan nito. At may kasama pa itong anti-lock braking system na nagpiprevent ng pagkaskid ng mga gulong nito at nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking. Nilagyan pa ito ng electronic brake force distribution na kung saan sumusuporta rin sa mga pababang kalsada kung oras na mabigla mo itong maipipreno, na may kasama pang brake assist. Meron din itong security features gaya ng power door lock, central locking, engine immobilizer at anti-theft device. So ang mga features naman na ito mga kaibigan ay pinagtitibay ang seguridad nitong sasakyan. Dahil nauuso ang carnap mga kaibigan ay nilagyan ng mga security features na to para nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan ang mga pintuan. Mapagana ang makina sa tulong ng mga features na ito. Ang Mitsubishi Expander Cross, kung maraming advantage sa Expander version, ay meron din namang mga disadvantage. Gaya ng mas mahal na presyo nito na nagkakahalaga ng estimated price na 1,350,000 pesos. At ang karamihan pa sa mga spare parts din nito ay medyo mahal. Lalo na kung wala kang insurance ay talagang bubutasin ito ang mga bulsa mo. Gaya na lamang kasi ng mga ilaw nito na nagkakahalaga ng 40,000 pataas hanggang sa 75,000. Ang mga bumper nito sa harap at likod ay umaabot ng 35,000+ pesos. Pati na ang mga chrome garnish sa harapan nito at ang makakapal na mga garnish na nakapalibot sa buong body nito ay may kamahalan din. Kaya naman kung bibili ka nito ay siguraduhin mong maingat kang magmaneho o di naman kaya lagi kang may insurance. Nakalaan para sa emergency purpose o yung hindi ka mabibigla sa gastusin sa mga oras ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Medyo high maintenance din ang modelong ito lalo pat automatic ang transmission nito. Pero need mo lang sumunod sa tamang schedule at magandang maintenance recommendation. Siguradong walang ibang magiging aberya pag nagkataon. So hanggang dito lang po siguro ng ating video ngayon. Kung interesado ka sa modelong ito, pwede mong i-PM ang iyong mga inquiry dito lamang sa comment section natin para nang sa ganun ay masagutan din natin.